Halina't pakinggan ang sagot ng Biblia. Basa. Narito na si Brother Willie Santiago. Kung nakahanda na po ang lahat, tayo po'y dumako na po mga kapatid sa ating paksa na pag-aaralan ngayong hapon po ito. Ito po mga kapatid ang ating paksa na pag-aaralan ngayong araw na ito. Kung bakit hindi sa Diyos ang alinbang iglesia na nangwawasak ng pamilya ayon sa Biblia. Ito po ang ating paksa, mga kapatid, kung bakit hindi sa Diyos ang alinmang iglesia na nangwawasak ng pamilya ayon sa Biblia. Dito po mga kapatid sa ating paksa na pag-aaralan, meron po ba tayong tinutukoy dito na partikular na iglesia? Meron po ba tayong pinpoint na specific na iglesia rito mga kapatid? Wala po mga kapatid kasi ang ating paksa, alinmang iglesia na nangwawasak ng pamilya, hindi sa Diyos. Pag sinabing hindi sa Diyos mga kapatid, kanino po iyon? Kanino po? Pagka hindi po sa Diyos, ibig sabihin, sa Diablo, ano ho? Ay Satanas. Ano po ang ibig sabihin ng ating paksa mga kapatid? Tingnan po natin ang mga iglesia sa ating panahon. Pagka sa isang iglesia, nakikita natin ang nangyayari po, ang pamilya, sa halip na buuin, maingatang buo, ay winawasak, sinisira, ang mag-asawa'y pinag-aaway, pinag-iiwalay, yung magulang at yung anak ay pinagsasabong, tinuturo ang maging lapastangan ng anak sa kanyang magulang. Ayon po sa ating paksa, hindi sa Diyos ang ganyang iglesia o samahan mga kapatid. Ngayon, atin pong alamin sa Biblia, ano ang dahilang sinasabi po sa Biblia? Bakit hindi sa Diyos ang alinmang iglesia na nangwawasak ng pamilya? Meron ba kayong kilala mga kapatid na iglesia o samahan, meron na pong binasak na pamilya? Meron na po ba mga kapatid? Pamilyar po ba kayo sa ganong iglesia na ang kapuruan, pagka halimbawa ang magulang ay hindi na po kaanib sa samahan, pwede na pong lapastanganin ng anak. Pagka yung mag-asawa, halimbawa yung lalaki hindi na po kaanib sa samahan, pwede na hong wag nang irespeto, pwede nang hindi na po igalang, at pwede na pong hiwalayan. Meron ba kayong kilalang ganyang iglesia mga kapatid? Ngayon, alamin natin sa Biblia, bakit hindi sa Diyos ang ganyang iglesia, mga kapatid? Alin bang iglesia na ang gawain po'y mangwasak ng pamilya? Yan po ang ating aalamin, mga kapatid, sa pag-aaral po ng paksang ito. Agad nating umpisahan ng ating paksa, mga kapatid, sa ganitong pagtatanong. Kaninong ideya ang pagbuo ng pamilya at saan ito nagpasimula? Yun pong pamilya mga kapatid, yung family na kung tawagin the basic unit of the society, mga kapatid. Tama ko ba yun? Na mula sa pamilya nanggagaling ang isang barangay. Mula naman sa barangay ang isang bayan. Mula naman sa isang bayan, lalawigan. Lalawigan naman, mga rehiyon. No? Tapos rehiyon, yan naman po yung bansa. Ano ibig sabihin mga kapatid? Ganyang kahalaga po ang pamilya. Ngayon, yung pagbuo ng pamilya, kanino po bang idea yan? At saan po yan nagpasimula? Basa, Genesis 2:18. Ito po ang ating mababasa sa talata mga kapatid. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang o ng isang katulong niya.
Sabi po ng Panginoong Diyos, mga kapatid, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Sino po yung lalaki na kanyang tinutukoy? Yun po si Adan. Natatapos pong malikha ang lahat ng bagay, mga kapatid. Nandiyan na po yung mga pangangailangan ng taong si Adan. Nandiyan na rin po yung mga hayop. Si Adan po, mga kapatid, nakita ng Diyos malungkot. Ano po sabi ng Diyos? Hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Sino po yung tinutukoy na lalalangin ng Diyos para maging katulong ni Adan? Sino po yun? Si Eva. Ngayon, ano po ngayon ang ginawa ng Diyos para kanyang malalang si Eva para kay Adan? Punta po tayo sa 21 hanggang 24. At sinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. Ano po ginawa ng Panginoong Diyos kay Adan? Siya po ay hinulugan ng di kawasang himbing at siya'y natulog. Ibig sabihin, pinatulog ng Diyos si Adan. Hindi pangkaraniwang tulog kasi mahimbing na pagkakatulog. Bakit? Ano layon? At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. Kaya po pala pinatulog ng Diyos si Adan kasi po ooperahan. Yun po ang prinsipyo po ng anesthesia, mga kapatid, ang tinutukoy po sa talata. Na bago po operahan ng Diyos si Adan, kuhanin po yung isa sa kanyang mga tadyang, pinatulog muna ng di kawasang himbing. Kaya po yung anesthesia, yun po nasa Biblia, mga kapatid. Di ba, mga kapatid? Para si Adan hindi masaktan po sa gagawin ng Diyos, pinatulog muna si Adan. Ano po nangyari? At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Si Eva, mga kapatid, paano po siya ginawa ng Diyos? Ang ginawa po ng Diyos, mula po sa mga tadyang ni Adan, kumuha siya ng isa at ginawa niyang babae. Kung inyong napansin, mga kapatid, nang gawin po ng Diyos si Eva, saan po siya kinuha? Saang parte po ni Adan? Sa tadyang. Hindi mo kinuha sa paa. Kasi pagka sa paa, mga kapatid, ibig sabihin, pwedeng sipain. Di ba? Hindi rin mo sa kamay kinuha. Kasi hindi nga ginawa ang babae para sampalin, mga kapatid. Kinuha po sa tadyang, malapit sa puso, para mahalin. Nakuha niyo po yun, mga kapatid? Kaya may karunungan po doon sa pagkakalikha ng Diyos, sa pagkakalalang kay Eva. Nang siya po ay likhain ng Diyos, mula po sa isa sa mga tadyang ni Adan, malapit po sa puso. Kaya sa Biblia po, ang asawang babae dapat minamahal yan. Hindi dapat sinasaktan, mga kapatid, ayon sa Biblia. Dahil yan po ang pagkakalalang ng Diyos sa babae. Ginawa po ng Diyos si Eva para maging kasama ni Adan, para maging katulong sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sa ating tanong, kanginong ideya po yung pagbuo ng pamilya? Kanino po? Sa Diyos. Saan po nagpasimula? Doon pa po sa halamanan ng ide. Kaya ang pamilya, mga kapatid, mahalaga po ba o hindi? Bakit po mahalaga? Kasi ang Diyos mismo ang nagtatag ng pamilya. Tama mo ba yun, mga kapatid?
Ang Diyos po mismo ang nagtatag niyan. Siya ang may ideya na yung lalaki at babae magsama bilang mag-asawa para makabuo ng pamilya. Ang tanong, ano po ba layo ng Diyos? Kaya po siya nagtatag ng pamilya. Kaya meron po siyang ideya na magsama ang lalaki at babae bilang mag-asawa para mabuo ang pamilya. Basa. Dito po sa Henesis 1:27 hanggang 28, ito po mababasa mga kapatid. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. Ano po layo ng Diyos? Kaya meron pong pamilya, mga kapatid, siyang itinatag sa lupa. Ang layo po ng Diyos, yung mag-asawa na nagsasama, si Adan at si Eva. Sabi ng Diyos, nang sila po'y malikhana, sabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Ibig pala ng Diyos, dumami ang tao sa lupa. Ngayon, paano po dadami ang tao sa lupa? Ano po ang kasangkapan ng Diyos para dumami po mga tao sa lupa? Yun po yung pagsasama ng lalaki at babae bilang mag-asawa. Tama po ba yun, mga kapatid? Ang Diyos po hanggang sa ating panahon, nakakalikha pa rin ng mga tao sa pamamagitan ng tinatawag na procreation. Yun po yung pagsasama ng mag-asawa, lalaki at babae. Yan po nasa Biblia. Ang dapat na maging mag-asawa, lalaki at babae. Hindi pwedeng lalaki at lalaki. Hindi rin po babae at babae, mga kapatid. Dapat po lalaki at babae. Bakit? Kasi ibig ng Diyos, dumami ang tao sa lupa. Kaya, yang pagpaparami ng mga tao, mga kapatid, kalooban ng Diyos yan. Nung ang tao po'y kakaunti pa lang, sa panahon po ni Adan at ni Eva, inutusan po yung mag-asawa na sila po'y magpalaanakin at magkakarami. E di, ito na po istorya, mga kapatid. Dumami na po ng dumami ang mga tao. Di po ba? Mula po sa panahon ni Adan at ni Eva. Kaso, mga kapatid, ang mga tao sumama. Alam niyo po yung kwento na yun, mga kapatid. Naging masama na po ang mga tao sa lupa. Ano ginawa po ng Diyos, mga kapatid? Di po ba siya nagsa ng malaking baha para patayin lahat ng masasama sa lupa? Ang kanyang itinira ilan, mga kapatid? 8. Yun po yung si Noe at yung kanyang pamilya. Tama po ba yun, mga kapatid? Salamat naman po na susundan niyo po ang kasaysayan, mga kapatid, ng isang katauhan sa Biblia. Di nung panahon pala ni Noe, sumama na po ang maraming mga tao. Ngayon, ang ginawa po ng Diyos, siya po'y nagpabaha para patayin lahat ng masasama. Ngayon, pagkatapos po mailigtas yung 8, doon po sa baha, nawala na po yung baha sa lupa. Ito na po uli yung katuyuan. Nakababa na po sila sa daong. Ano ngayon ang utos ng Diyos doon po sa 8 matuwid na natira? Basa 9:1 ng Henesis, ito po nakasulat. At binasbasa ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. Ito, mga kapatid, yung utos na magpakarami, doon po sa naunang mag-asawa, inulit ng Diyos sa panahon ni Noe. Bakit po, mga kapatid? Kasi nga po ang natira 8. Mula sa 8, sila po uli yung magpapaalaanakin, magpaparami, mga kapatid. Ngayon, nakita natin, mga kapatid, nung panahon pala ni Noe, marami ng mga tao, kaya lang sumama ang mga tao.
Alam niyo ba ang dahilan kaya sumama ang mga tao sa panahon ninyo, mga kapatid? Alam niyo po ba, mga kapatid, ng dahilan? Di ba sinasabi ng Biblia? Kasi yung mga anak ng Diyos nagsipag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao, yung mga fallen angels. Kaya ang nangyari, mga kapatid, nung panahon na yon, sa panahon ni Noe, nalahian po ng mga masasamang anghel yung mga tao. Kaya sila sumama. Ngayon, nag-asawa po yung mga fallen angels sa mga anak na babae ng mga tao. Ngayon, alam niyo ho ba dahilan ng pag-aasawa nila, mga kapatid? Meron ho kayong ideya? Naituro na ho ba yan nung araw? Ito pong ating mga bisita. Meron ho kayo natatandaan? Ano ba ang dahilan kaya nag-asawa yung mga fallen angels dun po sa mga babae sa panahon nila? Ay, magaganda yung mga anak ng tao. Oo, sabi, magaganda yung mga anak na babae ng tao, kaya sila nag-asawa. Ngayon, nagsasabi, mga kapatid, kaya raw nag-asawa yung mga anghel kasi nainggit daw sa mga tao. Kasi daw, yung mga tao, lalaki babae, nagsasama bilang mag-asawa. Yung mga anghel-ika, hindi nila magawa yun eh. Kaya, sa inggit ang ginamit, sa inggit daw, mga kapatid, yung mga anghel na yun, nag-asawa sa mga babae noong panahon na yun. Kayo ba, mga kapatid, kayo po ba'y kumbinsido dun po sa dahilang nainggit? Kalagay niyo, mga kapatid, dahil nga po ba sa inggit? Nasabi nila kasi nakikita-ika ng mga anghel, yung lalaki at babae, nai-enjoy nila yun. Gusto rin nilang maranasan yung ganun. Kaya sila kumuha ng kanilang mga asawa. Kaya ang nangyari, nagkaanak sila. Sumama yung lahi ng mga tao sa panahon ni Noe. Sabi po ng iba, dahil daw po sa inggit. Pero kung ako tatanungin niyo, mga kapatid, hindi dahil sa inggit. May mas malalim na dahilan. Gusto niyo kung malaman yan, mga kapatid? Sa susunod po natin pag-asin. Ito pa po, mga kapatid. Ito nga, dahil sumama na po yung mga tao sa panahon ni Noe. Sabi ng Diyos, papatayin niya lahat ng masasamang tao. Pagtitira siya ng 8. Ito ba? Kaya ang Diyos po, nagpadagsa ng malaking baha. Na yung baha na yon, tinatawag na Noah's flood. Yun ho ba'y local o global flood, mga kapatid? Ano po sagot ninyo? Global. Tama po, global. Pero meron po nagsasabi, local lang po, mga kapatid. Local na lang po yan, nabago po yung puro. Nung araw na magkasama ho kami, pagka tinatanong yan ng mga tao, radyo, television, ang sagot niya, global. Sabi nung makapag-abroad na, mga kapatid, kung inyong mapapanood po sa YouTube, meron po nakipag-usap sa kanya si Dr. Brady. Sabi, pinag-usapan po yung tungkol sa baha. Ang stad na po niya, local na po yun. Kaya nahirapan po siya sa sagutan. Scientist po yung kausap niya. Bigyan nyo nga po ng kopya yung ating mga kapatid, yung ating mga bisita. Mapanood yung paano po nagbago yung kanyang sagot. Kahit ako'y nagulat eh. Sabi nung araw, ang turo niya sa akin, yung po'y, kung tawagin na ako'y bahang mundial. Delubyo universal, kung tawagin niya. Nung kaharap po niya scientist local flood po kanyang stand. Sabi ko, malabo na talaga. Ngayon, mga kapatid, ito po, yung Noah's flood, mga kapatid, di po ba yun po yung baha na lumipol sa masasamang tao sa panahon ni Noe? Tanong ko sa inyo, yun po ba ang unang baha, mga kapatid, na lumipol sa mga masasamang tao, pati na po sa mga hayop ng panahon na yun? Yun po ba ang first flood, mga kapatid? Yan po ba ang unang baha na global flood na pumatay sa masasamang mga tao? Alam nyo, mga kapatid, uloloobin po ng Diyos, ito po yung paksa na yan. Nakahanda na po yan, mga kapatid.
kung bakit ang baha sa panahon ni Noe ay hindi ang unang baha na naglubog sa lupa ayon sa Biblia. Ito po mga kapatid, para po sa pasalamat sa Disyembre. Nakahanda na po yung pasalamat para sa Disyembre. Pasalamat meron pa rin tayo. Hindi ho totoo na ako'y tutol sa pasalamat. Ang tinututulan ko, yung 3 araw na pasalamat. Kung pagkamalian mga kapatid, kasi ako'y, kumbaga, Ryan by publicity nangyayari. Hindi pa naman narinig yung aking panig, ako hindi minamarka na tutol sa pasalamat. Anong tutol? Tutol tayo sa pasalamat. Wala tayong pasalamat. Meron nga po tayong pasalamat. June at Disyembre. Ang tinututulan ko po mga kapatid, yung 3 araw na pahirap sa buong kapatiran. Ginagamit ang talata, pahintulutan mo kami maglakbay 3 araw sa ilang upang kami makapaghain sa Panginoon namin Diyos. Yan ang paalam po ni Moises kay Paraon. Paraon, pahintulutan mo kami maglakbay 3 araw sa ilang. Ano po 3 araw doon? Yung paglalakbay, hindi naman mo yung paghahain yan nga po mga kapatid nung araw po ako aaminin ko sa inyo, nung araw, pagka pinababasa po sa akin yung talata, hindi ko nakikita yun. Pero nung ako po mga kapatid, nagkaroon na po ng pagsasaliksik, nakita ko yung hindi ko nakita nung araw. Yung 3 araw pala doon, Exodus 3:18, 3 araw na paglalakbay. Nung araw naman kasi yung pasalamat mga kapatid, inabot ko pa po yung Hunyo at Disyembre Tapos ang ginawa ko dinalasan na po, no? Ginawa na po yung quarterly. Tapos hindi ho na siya sa quarterly. Sinaksak na po yung 3 araw. Sabi, bitin ho kami sa 3 araw, baka pwede kong gawin 4. Sabi ko, kaya kabitin, yung kantin mo, yung nagsasuggest na gawing 4, yung kantin niya kasi, mabenta pagka-araw ng pasalamat. Siya nagsasuggest gawing 4. Pero akong mga kapatid, nung nandun pa, nakita ko, hirap na hirap ang mga dumadalo. Sa CR lang mga kapatid, ang haba ng pila. Tapos lagi namang ganun, lagi nauubusan ng tubig. Wala nang pangbuhos sa toilet. Namamantot na ho yung CR. Hindi na makapaligo yung mga nandoon. 3 araw na wala ng ligo-ligo. Yung mga bata ho, nakahiga lang sa simento, sa may karton. May pangyayari po, may nagpadala ng karton, 2 truck. Maayos na karton para mahiga ng mga kapatid. Alam nyo ginawa mga kapatid, truck na karton. Meron hong sumalo, yung pala nagja-junk shop. MIC Julio, hindi ko na sasabihin ang pangalan. Sa halip na yung isang truck na karton, mailapag dun po sa pasalamatan at magamit ng mga miyembro, meron pong MIC, sinalo yung mga karton at negosyo po niya kasi junk shop. 2 truck, mga kapatid. Masama ang loob ng kapatid na nag-donate ng mga karton. Kita niyo po mga kapatid ang nangyayari. Hirap na hirap yung mga kapatid, yung mga anak nila, samantalang yung pamilya ng mga royal, True Orange. Naroon po sa opisina, malamig na kwarto, tapos pagkakainin, nakabihis po yung mga magsisilbi ng mga pagkain at sarap. Ganun po mga kapatid. Nakita ko po yun. Hinahihirapan ka ako ang mga kapatid. Hinahihirapan nila. Di ba alisana kung ang ginagawa ko meron talagang batayan wala naman. Yung pagpapasalamat mga kapatid sa Diyos, magagawa yan natin araw-araw, gabi-gabi. Kasi lagi naman tayo nananalangin sa Diyos Tama o ba yung mga kapatid? Sa panalangin po tayo umuusan ng pagpapasalamat sa Diyos. Ngayon, kung nga meron tayong nakita talaga sa Biblia na batayan naman, na paghahandog ng aing pasalamat, hindi meron din tayo, kaya lang, hindi na natin sinunod po yung ating nakita nung araw na dinamihan, dinalasan, kasi iba na ho motibo. Hindi na ho para nagpasalamat sa Diyos, kundi para na po sa negosyo.
Kaya nga po ang sabi ko mga kapatid, sige, baliin niyo yung sinasabi ko na hindi negosyo. Ito lang ang pagpipilian ninyo. Sabi ko po mga kapatid, alisin lahat ng paninda, kapasalamatan. O, lahat ng dadalo, ililibre ninyo, walang babayaran. Di ba mga kapatid? Dalawa lang ang pagpipilian ninyo para mabali yung sinasabi kong ito. Mga kapatid, ako pinasasama lang ang aking imahe sa mga kapatid. Pero ako po katwiran ng mga kapatid ang gusto ko. Tama, sige, magtatlong araw kung may batayan. Wala nga akong batayan mga kapatid. Nung misa ni gumamit ginamit po ba yung templo ni Salomon? 14 na araw, ika. Sabi ko, kailan yan? Nung inauguration ng templo. Si Salomon, siya mismo host, yung mga tao, siyempre, siya na ho ang gumastos, siya na nag-libre. Sabi ko, ginamit mo si Salomon. Di gayahin mo si Salomon, ilibre mo lahat ng pupunta. Gawin mo pang 15. Sabi ko, gano'n. Hindi naman pumatong sa sinasabi ko kasi alam niya mga kapatid, yung sinasabi ko, may sense din naman. Hindi naman po totoo yung the only sensible. Kasi pagka po siya ang only sensible, yung pangalawa niya, sensible pa mo ba? Hindi. Hindi ba mga kapatid? Kaya, hindi maganda siya yung the only sensible kasi sinasampal niya yung pangalawa niya. Pati yung mga MIC niya, hindi na rin mga sensible. Ngayon, nalipol na po yung masasamang mga tao. Natira po yung 8. Inutusan ngayon ng Diyos, sila po yung magparami at magpalaanakin. Anong ibig sabihin? Ibig ng Diyos, dumami ang mga tao sa lupa. Kaya lang, kailangan may quality. Dapat matutuwid ang dumami. Tama ko ba yun mga kapatid? Gusto po ng Diyos, ang dumami matutuwid sa lupa. Kaya, sa pagdating po sa panahon ng Israel mga kapatid, yung pag-aasawa ng mga Israelita, ano ba ang layon kaya sila po'y nag-aasawa? Basa, Deuteronomio 25, 5 hanggang 6. Ito po ang ating mababasa. Kung ang magkapatid ay tumahang magkasama at isa sa kanila'y mamatay at walang anak, ang asawa ng patay ay huwag mag-aasawa ng iba sa labas. Ang kapatid ng kanyang asawa ay sisiping sa kanya at kukunin siya niyang asawa at tutuparin sa kanya ang tungkulin ng pagkakapatid ng asawa. At mangyayari na ang panganay na kanyang ipanganganak ay hahalili sa pangalan ng kanyang kapatid na namatay upang ang kanyang pangalan ay huwag mapawi sa Israel. Ito po mga kapatid, sa panahon po ng Israel, isa po sa mga kautusan ni Moises, na halimbawa po, 2 magkapatid, Israelita, yung panganay po, may asawang babae. Ang nangyari, namatay po yung panganay. Hindi po nabigyan nung anak ng asawa niya. Ano po ang tungkulin po nung sumunod na kapatid nung namatay na lalaki, nung panganay? Siya po ang magiging asawa nung kanyang hipag. Papalit siya, no? Para bigyan ng anak yung kanyang hipag. Tapos po, yung panganay na ipanganganak noon, ang pangalan po doon sa namatay. Para hindi po mapawi ang kanyang pangalan sa Israel. Anong ibig sabihin? Kaya pa na nag-aasawa nung araw sa Israel para magpatuloy ang lahi. Nakuha niyo po yung mga kapatid. Halimbawa, yung 2 magkapatid, panganay yung isa, tapos sumunod yung isa, may asawa yung panganay. Namatay yung panganay, walang anak doon sa babae. Itong sumunod sa kanya ang magiging asawa ng babae. Bibigyan niya ng anak. At yung panganay na ipanganganak ng babae, ang pangalan po dito po sa namatay. Kapalit niya para wag mawala, wag mapawi ang kanyang pangalan sa Israel. Ano ibig sabihin? Bagong sa ating panahon mga kapatid, kaya nga po di po pa nag-aasawa para po yung lahi magpatuloy.
Kaya di po ba iba ang tuwa kapag ka ang anak ay lalaki? Meron na ika magpapatuloy ng lahi mo. Di ba mga kapatid? Pero pagka ang anak ay babae, medyo hindi masaya yung iba. Ano, bakit? Kasi pagka babae ka, hindi na magpapatuloy yung lahi. Hindi man mag-asawa, manatiling dalaga, ano, lalong hindi na magpapatuloy. Mag-asawa naman, mawawala din naman yung lahi. Nakukuha niyo po yung mga kapatid. Kaya, ang pag-aasawa sa Biblia may layon sa Israel para magpatuloy ang lahi. At maging sa ating panahon, yan pa rin po ang, ang prinsipyo, pagpapatuloy ng lahi. Ngayon, sa Israel po mga kapatid, ganun nga po ang kautusan. Kailangan, pag kami namatay, may papalit. Kailangan bigyan ng anak para ang lahi magpatuloy. Kasi ang tao pinamamatay, di po ba, no? Pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, meron po ganitong pangyayari. Pakinggan po ninyo. Mateo 22, 23 hanggang 30. Nang araw na yaon, ay nagsilapit sa kanya ang mga Saduseyo na nagsasabing walang pagkabuhay na maguli at siya'y kanilang tinanong. Ang Kristo po mga kapatid, ang sinangangaral, ito po ang grupo ng mga Saduseyo. Sila po yung mga tao na matatalino, pero walang paniniwala sa pagkabuhay na maguli. Ang layo nila, tanongin si Kristo, ano po nangyari? Na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya, at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Yan nga po yung ating binasa kanina. Tuloy po basa. Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki, at nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Ganyan din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa ikapito. At saka huli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ng maguli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya naging asawa nilang lahat. Kita niyo po mga kapatid. Pinapasin po kayo dyan mga kapatid. Yung mga Saduseyo na nagtatanong kay Kristo, hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Pero ang tanong nila kay Kristo, tungkol sa pagkabuhay na maguli. Ano ibig sabihin mga kapatid? Meron silang balak na ang Kristo po'y kanilang mahuli. Ngayon, ito pong tanong ng mga Saduseyo, ito po'y tricky question mga kapatid. Sila po hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Pero ang tanong nila kay Kristo, Guro, doon sa 7 na napangasawa ng isang babae, kapag kabuhay na maguli, sino magiging asawa niya? Ano po sagot ni Kristo mga kapatid? Ngunit, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos, sapagkat sa pagkabuhay na maguli, ay hindi na mga aasawa, ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Kita niyo po yung sagot ng Kristo, mga kapatid, matalinong sagot. Kasi alam nga po niya yung puso ng mga nagtatanong sa Kanya. Hindi kayo naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Tapos bibigyan niyo ko ng problema tungkol dyan. Kasi mga kapatid, 7 lalaki, napangasawa, isang babae, hindi naman nagkaanak. Di ba mga kapatid? Tanong ko sa inyo, sino may depresya? Kaya hindi nagkaanak. Nakang 7 lalaki po, magkakapatid yun. Straight Hindi nabigyan ng anak yung babae. Ano ibig sabihin? Sino may problema? Sino ang may depresya? Posible po yung babae. Ngayon, ito problema mga kapatid. Nagtatanong po yung yung mga kay Kristo, kung ika sa 7 na napangasawa ng isang babae, sa pagkabuhay na maguli, sino ang magiging asawa niya ron? Kung kayo tatanungin mga kapatid, sino kaya?
Sige po. Yung una. Ano po, yun ang inyong sagot, kapatid. Yung unang napangasawa, sa pagkabuhay na maguli, siya ang magiging asawa ng babae. Sino po susunod yan? Sino po ang uhula ka? Yung pinakapito, number 7. Lepes. Kasi yun ang bago eh. Lepes naman. Yun nga po mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, tricky yung question. Kaya mahirap po tayong pumasok doon. Kaya ang Kristo hindi pumasok doon. Unang-una sabi ko po sa nagtanong sa akin, sino kaya doon sa 7 ang mapapangasawa ng babae? Sabi ko, kapatid, depende po kung sino makakarating sa langit. Inuuna ko sagot. Halimbawa ko ako ang nakarating po sa langit yung isa lang, yung 6 hindi. Hindi agad-agad may sagot na tayo. Di ba mga kapatid? Ngayon, ito pa ako problema. Paano ka ako kung yung babae hindi makarating po? Di ba mga kapatid? Problema yun pinag-uusapan sigurado ba yung mga sagot sa iyo yung babae makakarating doon para bigyan ng problema si Kristo? Di ba mga kapatid? Sabi ko, nung ma-school, nga ka ako, no? Kung yung babae ka ako hindi makararating doon sa langit, hindi ba akong problema dyan? Di ba mga kapatid? Ngayon, ito po yan. Balikan natin mga kapatid yung 30, yung sagot po ni Kristo. Sapagkat, sa pagkabuhay na maguli, ay hindi na mga aasawa, ni mga kapag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Meron pong itinuro sa atin ng araw, sa langit wala ng pag-aasawa. Bakit? Kasi magiging gaya ng mga anghel sa langit. Ano ang mga anghel? Mga lalaki. Kaya lahat ng maliligtas magiging mga lalaki. Yan po ang turo ng araw. Ngayon, tanong ko po sa mga kapatid na babae, payag kayo. Di ba, nagbibiro pa, yan ikang si Luz. Pagdating sa langit, Lucio. Yan ikang Maria. Pagdating sa langit, Mario. Kayo mga kapatid, lalo po yung mga mag-asawa, na halimbawa, mag-asawa po, naglingkod sa Diyos, naligtas. Mga kapatid, ayaw niyo po ba na kayo magkasama pa rin sa langit at kayo magkakilala pa rin? At bilang mag-asawa pa rin, ayaw niyo na po ba ng gano'n, mga kapatid? Siyempre, gusto pa rin natin. Ngayon, sabi ko, yung kakong turo niya, kontra-kontra. Kasi dati nagturo siya, continuity. Yung ikang pagpapatuloy, gagawin sa langit. Sabi ko, paano may continuity kung babae sa lupa, pagdating sa langit, lalaki na? Di putol na ang continuity. Ano ibig sabihin mga kapatid? Para may continuity, kung ikay babae sa lupa, pagdating sa langit, babae pa rin. Tama ko ba yun mga kapatid? Tayo, narito sa lupa. Pag tayo namatay mga kapatid, matatapos tayo sa lupa. Pero magpapatuloy tayo sa kabilang buhay. Kung sa langit tayo makakarating, itutuloy po natin yung ating buhay doon. Ang namamatay lamang yung katawan. Pero yung nasa loob ng katawan, hindi po. Kaya nga po nung ituro natin, meron na pong mga tao sa langit. Hindi ho siya makapayag Wala pa ibang tao sa langit. Walang umakyat sa langit. Kundi ang nanggaling sa langit. Sabi ko, tama yung talata, mali ang pagkakaintindi. Ang sinasabi ng Kristo po mga kapatid, umakyat. Pag sinabing umakyat, sa sariling kagagawan, sa sariling kapangyarihan, kaya ka umakyat doon. Hindi nga po pwede. Yung mga sinasabi nating naroon na sa langit, mga iniakyat sa langit, pinaakyat sa langit. Nakuha niyo po yung mga kapatid. Iba ang umakyat sa iniakyat at pinaakyat. Hindi niya ko napansin yun. Sabi ko mga kapatid, timbawa kayo ang Diyos, si Abraham inyong kaibigan. Ayaw niyo ba na si Abraham kasama niyo na roon? Ano po masasabi niyo?
Tama po si Brother. Siyempre gusto kaibigan mo yan eh. Si Jesus, kaibigan si Lazaro. Di mo ba? Naroon na po ang Panginoong Jesus sa langit. Ayaw ba yung si Lazaro kasama niya roon? Ang Inang Maria, ang Santa Maria. Ayaw pa ng Panginoong Jesus na yung babae na kanyang naging ina sa lupa ay kasama niya sa langit ngayon. May masama ho ba mga kapatid? Meron ho bang malalabag kung meron na pong mga tao sa langit ngayon? Wala naman eh. Ang sabi sa Biblia, sa pangkalahatang puno at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Nasaan na po sila? Nasa langit yun. Mga espiritu ng mga taong ganap. Meron na po bang mga tao sa langit? Meron na po yung mga espiritu ng mga mabubuting tao nasa langit na. Yan po hindi maintindihan mga kapatid. Ang Kristo babalik. Pagbabalik po niya mga kapatid, kasama niya yung mga espiritu nasa langit. Tapos dito po sa lupa, dito na bilikhain yung glorified bodies. Dito niya ibibigay yung katawang malulhati para papasukin yung mga espiritu na nasa langit. Sabay-sabay po ipagkakalob yung maluwalhating katawan. Sa ngayon po mga kapatid sa langit, may ginagamit sila roon temporary bodies. Mga katawang ukol sa langit. Sabi ni Pablo, nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Maging sa katawan, ewan ko, Diyos ang nakakaalam. Nang si Pablo po'y makarating doon sa langit, hindi niya matiyak kung ano yung katawang gamit-gamit niya. Kasi alam niya, hindi pa yun ang glorified body. Ano ibig sabihin? Sa langit po, may pansamantalang katawan na ginagamit yung mga nandoon. Hindi pa po yun yung katawang kagaya ng sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ipagkakalob lamang ni Kristo yung katawan na yon, yung glorified bodies, sa kanyang pagbabalik, yung tinatawag na rapture, mga kapatid. Nakuha niyo po yun, mga kapatid. Ngayon, yung sagot ng Kristo, doon po sa mga Saduceo, sabi niya, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos, sa 30. Sapagkat sa pagkabuhay na makuli ay hindi na mga aasawa, ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ano dapat nating makuha dyan mga kapatid? Pagka ito'y naligtas, gaya ka ng anghel sa langit. Sa anong aspeto? Sa kasarehan po ba? Sa gender po ba? Hindi. Sa pagiging walang kamatayan. Sa pagiging immortal. Doon po tayo makakatulad ng mga anghel sa langit. Wala nang kamatayan. Kaya kailangan pa hubay pag-aasawa sa langit. Kailangan pa ba? Hindi na kasi. Kaya ka nag-aasawa sa lupa kasi namamatay ang tao para magpatuloy yung lahi ng tao. Pero sa langit, wala nang kamatayan yung mga makakarating doon. Kaya kailangan pa hubay pag-aasawa. Hindi na. Halimbawa, nakarating po sa langit ay binata o dalaga, kailangan pa ho ba silang mag-asawa doon? Hindi na po kasi wala nang kamatayan. Pero halimbawa, ang makakarating sa langit ay mag-asawa, lalaki at babae. Tanong po, mag-asawa pa ho ba sila doon? Mag-asawa. Mag-asawa. Sinabi ko po ang ina ng mga kapatid, binata at dalaga, nakarating sa langit, kailangan pa ho ba silang mag-asawa doon? Hindi na. Hindi na kasi wala nang kamatayan, hindi na kailangan magpatuloy yung lahi. Eh ngayon, ito naman ang sitwasyon. Mag-asawa nakarating sa langit. Halimbawa, si Brad Perdi sa si Islin, nakarating doon. Tanong, mag-asawa pa rin ba sila doon? Mag-asawa. Opo, mag-asawa pa rin doon. Pa? Sabi ni Brad Jim, hindi na. Sige po, yung iba naman. Friends na lang. Kita niyo mga kapatid, ito po ang paraan ngayon po ng pag-aaral natin. Gusto ho natin na ang mga kapatid, matiyak natin na nakakasubaybay po sa pag-aaral. Kaya iba ho talaga yung paksa na live. Hindi ho yung CCD mo na kumbaga hindi po naman niya na nalalapatan yung crowd niya, no? Yung audience niya.
Di ba? Yun ang kaibahan ng nakasili sa live. Tapos sabi ko nga, yung CD na yan, kung talagang yung totoo mga nakalagay dyan, ipamigay sa tao, magwawasakin. Dapat ipamigay para nga makinabang yung ibang tao eh. Hindi, dinudurog eh. Pinagkagasusan po ng mga kapatid. Sabi ko, dapat ipunin, itago, para darating ang panahon, gustong mag-review ng kapatid, mapakinggan niya ulit. Eh, hindi ho, iba ho style eh. Kahit makopya, kung wala ka naman tinatago, bakit po tayo, nilalagay pa sa YouTube, nagpapamigay pa tayo sa mga tao kasi wala tayong itinatago dito. At tiwala tayo sa aral na ating daladala. Tama ho ba yun mga kapatid? Pagka meron kang kumpiyansa sa aral mo, pamigay mo yan. Kung mo siya alanganin ng mga kapatid, alanganin siya, no? Alanganin siya sa aral. Sa aral na dala-dala yan. Ang mga kapatid, lutasin natin yung problema. Doon sa binatong dalaga, payag kayo na pagdating sa langit, hindi na po sila mag-aasawa doon. Dahil hindi na kailangan eh. Wala na silang kamatayan eh, di ba? Pero ang sitwasyon po mag-asawa naman nakarating sa langit. Ganito yan mga kapatid. Kung nga po ang layo ng pag-aasawa sa lupay para magparani, di ba? Kaya may pagsisiping ang mag-asawa, no? Di ba? Kaya nagsisiping ang mag-asawa para nga po magkaanak, magpatuloy ang langit. Sa lupa po ang usapan. Pagdating sa langit, pag-asawa sila, nakarating sila parehas doon, mag-asawa pa rin sila. Kaya lang po, wala na po yung pagsisiping. Kasi po ganito, di ba mga kapatid, kahit po tayo patunayan natin, iba po yung mag-asawa nung sila nasa kabataan pa, di ba? No? Pero pagdating po na sila ng kaedad na, yun nga yung sinasabi ng kapatid, nagiging magkaibigan na sa. Ang habulan na po yung companionship, yung confidante na lang, yun na lang po ang naging relasyon ng mga mag-asawang matanda na dito sa lupa. Ano ibig sabihin? Kung dito po sa lupa, yung relasyon ng mag-asawa, nagkaroon po ng adjustment, naging magkaibigan na lang ng bandang huli. Kung magbiron pa nga, para kami magkapatid na lang din. Di ba? Sa langit, ganun din po mga kapatid. Mag-asawa pa rin, pero ang adjustment po pagbabago, wala na po yung pagsisiki, dahil hindi na po kailangan. Kung paano sa lupa, yung relasyon ng mag-asawa ay nagbabago, pagtanda nila, di ba, nawawala na rin po yung pagsisipi ng mag-asawa, sa langit ganun din. Na mai-enjoy niyo po ang inyong relasyon bilang mag-asawa, kahit wala na pong pagsisipi. Tama ko ba yung mga kapatid? Eto mga kapatid, patunayan na si Kristo po ay naging matalino sa pagsagot niya. Sinabi po ba ng Kristo na sa langit wala nang mag-asawa? Ang sinabi niya, hindi na mag-aasawa, ni pa pag-aasawahin pa, kaya nga pasok yung binatadalagi. Pero pagka inilitaw mo na yung mag-asawa talaga sa lupa, hindi na lapat yung sinabing hindi na mag-aasawa, ni pa pag-aasawahin pa. Mag-asawa na nga nakarating ko. Nakuha niyo po mga kapatid. Alam kong hindi madaling makuha, kaya inuulit-ulit po Ngayon, ito pa po isang problema. Kung napasin nyo, walang sinabi si Kristo na hindi na sila mag-asawa. Hindi na mag-aasawa. Hindi pa pag-aasawahin pa. Ngayon, para sabihin ng makakabasa niya, wala na pong pag-aasawa sa langit. Sabi ko, paano si Kristo ikakasal sa... Tama ba mga kapatid? Kaya dapat maingat tayo. Maingat po tayo dyan. Kaya sabi ko mga kapatid, yung langit na naituro sa atin ng araw, magulong langit yun. Na pag nakarating ka parang katulala. Hindi mo na ako kilala kung sino yung mga nandoon. Papalitan ipapalitan. Hindi mo ba mga kapatid, kung natatandaan nyo ng turo, wala nang magkakilala rin, parang katulala doon. Kaya hindi puro awit gagawin doon. Wala mga tao doon, busy. Maraming ginagawa ko sa langit. Hindi ko kagaya nung naituro sa ating langit na puro uso. Tapos ang alam na langit wala daw material doon. Sabi ko, paano kung walang material? Nakakita si Juan, 24 na lukulukan. Ano yung lukulukan doon? Di ba mga kapatid? Tapos nakakita siya, lansangang ginto.
Nakakita siya mga pintuan. Ano yun? Oo, kaya sabi ko, yung langit po na naituro sa atin, hindi humaliwanag ang picture. Sabi ko ba, may mansyon, may bahay doon eh. Tapos may mga pintuan. Merong material sa langit. Yung mismong yung lukluk, trono po ng Diyos, nandun eh. Di ba mga kapatid? Yung mga nasa langit, may damit, may suot-suot na damit. Alam niyo kulay. Puti. Pagka may damit, ibig sabihin, may dinadamitan. May katawan ng ba sa langit na ginagamit? Meron, nakakapagdamit nga sila. Sa langit, yung pag-aasawa po, gaya sa lupa, hindi na po, kumbaga, meron man po, hindi nakagaya nung sa lupa. Kasi sa lupa, nag-aasawa, nagsisiping para magpatuloy ang langit dahil namamatay. Sa langit, may makakarating na mag-asawa, hindi na po kailangan pang magsiping para patunayan mag-asawa sila at para magpatuloy ang langit dahil wala na silang kamatayan. Kaya maganda po yung langit ngayon mga kapatid na ating nakikita. Magkikita-kita ron yung mga magkakamag-anak. Magkakakilala pa rin. Eh ngayon, hindi nasabing, papalitan ika kasi ang kaisipan. Dahil halimbawa, asawa mo, nakita mo, lalangoy-langoy sa impyerno, hindi ka masaya. Hindi ba mga kapatid? Tama ko ba yung sinasabi ko? Yan ang kanyang argumento eh. Nababay ka, nasa langit ka, ang asawa mo, anak mo, alam mong lumalangoy-langoy sa dagat-dagatang apoy. Hindi ka magiging masaya, kaya papalitan ng kaisipan. Makakalimutan mo yung anak mo na lumalangoy sa dagat-dagatang apoy. Yung asawa mo na pinaparusahan mo. Kaya sabi ko mga kapatid, yun hubang kaligayahan na kasama mo ang Diyos, si Kristo, ang Espiritu Santo. Yun hubay nanakawin nung isang kamag-anak mo na lumalangoy sa dagat-dagatang apoy. Mag-isip kayo mga kapatid. Kaya hubang takpan yung kaligayahang sa piling ng Diyos dahil meron kang isang lumalangoy-langoy na kamag-anak sa dagat-dagatang apoy? Palagay niyo mga kapatid. Dahil lang doon sa isang lumalangoy-langoy na yun sa dagat-dagatang apoy, na siya naman ang may kagagawa, kaya siya naroon. No, yung kaligayahan may magsasabi. Mag-isip kayo mga kapatid. May nagtanong sa akin nung araw niya, sabi ko ganito lang yan. Mahal ba ka ako ng Kristo, kanyang mga apostol? Mahal. Si Judas, mahal ba niya? Mahal. O ngayon, nasa langit ng Kristo. Si Judas ay pinaparusahan sa Hades. Ang Kristo ba'y nalulungkot dahil si Judas ay naroon? Hindi, dahil siya may kagagawa, kaya siya nandoon. Tayo magiging kagaya ni Kristo. Ibig sabihin, pati pakiramdam ni Kristo, yung din ang ating magiging pakiramdam. Tama ko ba yun mga kapatid? Hindi kailangan para makalimutan mo, para hindi mo maalaala meron kang hindi nakasama sa langit eh. Habang walang hanggang ka magdudusa, malulungkot dahil sa kanya, siya nga gumawa. Kaya ka nasa langit, dahil nagpasya ka, sumampalataya kay Kristo, siya, kaya nandoon, tinanggihan niya si Kristo. Tama ko ba mga kapatid? Hindi mo kailangan yung sinasabi na para tayo maging maligaya doon makakalimutan natin yung lahat. Mananatili po yung alaala. Pero hindi kayang nakawin yung ating kaligayahan na sa piling ng Diyos dahil lang meron tayong alam na nahihirapan sa dagat-dagatang ako. Hindi tayo malupit nun. Hindi, alam kasi natin, dahil sa ating pagpapasyang ginawa, kaya tayo nakarating sa langit, at sila man, kaya nandoon, nagpasya sila. Nakakapatid. Ngayon po ang ating anong obligasyon ng bawat pamilya sa harap ng Diyos? Yung pamilya po mga kapatid, na nasa lupa, magkakasama sila bilang pamilya, ano ang kanilang obligasyon sa harap ng Diyos? Basa, Josue 24:15, ito po ang sabi ng talata, mga kapatid. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila
ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin, sabi po ni Josue, at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Si Josue po, lingkod ng Diyos. Kumalili kay Moises. Tandaan niyo mga kapatid, si Josue ang naging kahalili ni Moises. Tanong ko sa inyo, kamag-anak ba ni Moises yun? Hindi niya kamag-anak, ano po? Si Moises may sariling mga anak. Si Gersom at si Eliezer. Anak niya kay Sephora. Pero nung si Moises po, bilang tagapangasiwa ng Israel, mapalitan, ang ipinalit po ba sa kanya kamag-anak niya, mga kapatid? Ano ibig sabihin? Usapan mo ba'y pagiging magkamag-anak para maging kapalit ng tagapangasiwa? Sa Israel, hindi na ho naging issue kung kailangan ng kamag-anak pa. Sa atin lang naman po ginawang issue yan. Na kailangan ng papalit, kailangan katubo. Kasi nga po, mayroon ng interes. Mayroon na pong pinoproteksyonan. Kita niyo mga kapatid, si Josue naging kapalit ni Moises, hindi man kaano-ano eh. Wala man lang silang relasyon bilang sila ay magtsuhin pa. Minsan pa, di ba? Pero yung kilala natin kahit nakikita niya na wala namang kapasidad, wala namang kakayahan, yun pa rin ang pinili. Tapos paaasahin pa mga kapatid, malay nyo, pag namatay ako ilipat sa kanya, ano yung magic? Hindi ko sinaalang-alang talaga yung kapakanan ng kapatiran. Personal na interest na po ang pinangangalaga. Si Josue, sabi niya, sa ganang akin at ng aking sangbayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Ano ang ibig sabihin? Ang tungkulin po ng bawat pamilya sa harap ng Diyos, ano po yun? Maglingkod sa Diyos. Kaya, maganda po mga kapatid na ang pamilya magkaroon ng pagkatakot sa Diyos. Ang pamilya, kumilala at maglingkod sa Diyos. Ang tanong, sino po ba ang magtuturo sa isang pamilya para magkaroon ng takot sa Diyos at maglingkod sa Diyos? Basa, Kawikaan 22:6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Sabi po sa talata, sinasabihan po yung magulang, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka tumandaman siya, hindi niya hihiwalayan. Kaya ang mga magulang, ama at ina, may tungkulin na magturo sa kanilang mga anak. Ang magulang ang magtuturo tungkol sa Diyos, pagkatakot sa Diyos. Tuturuan ang anak manalangin, anak. Pagka matutulog, manalangin muna. Pagkagising, mag-pray ka muna. Pagkakain, mag-pray ka muna. Di po ba? Dapat ang magulang ang unang magtuturo sa kanilang mga anak ng tungkol sa Diyos. Yan ang sinasabi sa Biblia, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka tumandaman siya, hindi niya hihiwalayan. Kaya ang pagiging magulang, mga kapatid, meron po yung responsibilidad. Kailangan ng magulang magtuturo sa kanilang mga anak. Tanong, ano ituturo? Basa, Efeso 6:4, ito po nakasulat na sa talata, mga kapatid. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahin sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Yan, mga kapatid. Bilang magulang, magtuturo po sa anak. Anong ituturo? Saway at aral ng Panginoon. Ibig sabihin, bilang magulang, magtuturo ka sa anak mo. Ano ituturo mo? Aral ng Panginoon, pati saway ng Panginoon. Anong nasa Biblia, mga kapatid? Ang Panginoong Diyos, sumasaway yan. Namamalo pa nga pagkakailangan, hindi po ba? Ano ibig sabihin? Kung ikay magulang na natuto, no? Pagkakailangan mamalo ng anak, papaluin mo o hindi? Kahit mahal mo yan, no? Gumagawa na ng mali para yan maturuan mo, no? Magtanda. Kailangan paluin. Kaya kayo dun, mga kapatid. Nasa Biblia po yun. Ang umiibig sa kanyang anak, nagpaparusang maminsan-minsan. Ang nag-uurong ng pamalo, sa
sa kanyang anak, napupot sa kanyang anak. Eh, yung sinasabi ng video na yun, mga kapatid, nakita ko yan eh. Hindi niya ginagawa. Siya mismo nagtuturo ng aral. Hindi niya ginagawa yung nasa Biblia na kailangan paluin. Yung nagkakamali. Eh, kung ipagmalaki, alam mo ika. Kung ika si ano, misa ko lang napalo yun eh. Hindi pa niya kasalanan. Nagulat ako nun. Sabi, napakabala ng pamangkin. Minsan lang daw kung napalo, hindi pa kasalanan. E di yung mga, fanatic ko, ay, magaling. Napakabait pala nung... Kaya daw niya pinalo kasi yung daw lola, doon sa father side, nagwawala. Gusto raw hinihintay daw na paluin niya para ika mapagbigyan ko lang yung lola. Pinalo ika. Hindi pa niya kasalanan. Kaya lumaki ko yung tao na yun, na ang tingin sa sarili, malinis siya, hindi siya nagkakamali, wala siyang kasalanan. Kaya nga sabi ko, nung minsan yung tsuwi niya, iiyak-iyak sa mga kapatid. Mga kapatid, ano ba ginawa siya niya ng pamangkin ko? Hindi siya matangga. Sinasabi mo ba yung mga kapatid? Sinusumbatan ng kapatid, ano ginawa sa inyo masama ng pamangkin ko? Hindi siya matangga. Sabi ko kay Brad Bertie, alam mo, mali yung sinabi niya na yun. Dapat, sinabi niya, hoy, ikaw, ano ba ginawa mo sa kapatid hindi ka nila matangga? Dapat ganun. Hindi ang kapatid ng may atraso. Baka ikaw ang may atraso sa kapatid kaya hindi ka matangga. Lagi na lang kung ganun mga kapatid. Ang alam nila one way. Sila lagi ang babagayan mo. Sila lagi ang susuyugin mo. Sabi, nung araw pa nakikita mga kapatid, maghanda ng pagkain, pinaghanda, dumalo sa bahay. Alam niya na sabihin, pasalamat ka, dinalaw kita. Buti nga, tinigbaw yung pagkain mo. Ikaw pa ang may utang na loob. Ikaw na nagbibigay ng 1 milyon, no? Tatanggapin ko yan, pero buti nga tatanggapin ko yan. Ganun pa mga kapatid eh. Ikaw na ang nagbigay, ikaw pa ang dapat na magpasalamat dahil tinanggap. Doon ko nakita ang arogan sa mga kapatid. Sabi ang nasa Biblia, kung kailangan paluin ang anak. Pagka nagkakamali, ayaw magtino. Eh siya mismo, ayaw niya mamalo eh. Napilitan siya, minsan lang, hindi pa kasalanan. Puro ako pahanga ang alam gabi. Ngayon, kung ang mga magulang nagtuturo sa anak ng tungkol sa Panginoon, aral ng Panginoon, pati disiplina. Yung mga anak naman, ano naman ang obligasyon sa magulang? Basa, Efeso, 6:1 hanggang 3. Mga anak, magsikalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Galang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang limang kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Yan mga kapatid ang aral. Pagdating naman sa mga anak, ano dapat nating gawin sa ating mga magulang, sa ating mga ama't ina? Sabi po sa Biblia, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, na siyang unang utos na may pangako. Kaya, ito makikita niyo mga kapatid, kung gaano ko gustuhan ng Diyos na ang pamilya ko'y manatiling buo. Manatiling intact. Tinuturuan ko ng obligasyon sa isa't isa. May pagpapahalaga po ang Diyos sa pamilya mga kapatid. Kasi sa Diyos po nang galing ang pamilya. Yung ideya niyan, sa Diyos nang galing. Yung pagtatatag niyan, sa Diyos po nang galing yan. Kaya, para meron kayong iglesia mga kapatid, may tagapagturo. Ang turo sa mga miyembro pagka ang pamilya halimbawa ay hindi na po isa ang pananampalataya. Halimbawa yung magulang ay ayaw na sa pananampalatayang yaon. O yung mag-asawa ay magkaiba na ng paniniwala, maghihiwalay na, mawawasak ng pamilya. Sabi ng ating paksa, hindi sa Diyos ang ganyang iglesia. Ang tanong natin ganito mga kapatid, bakit hindi sa Diyos ang alinmang iglesia na nangwawasak ng pamilya ayon sa Biblia? Bakit po ba hindi sa Diyos?
Ang alimbang iglesia, bawa, meron tayong nakitang iglesia, yan na po ang tinuturo. Magkawatak-watak na pamilya, lapastanganin na po ng anak ang magulang, ang mag-asawa maghiwalay na dahil lang sa hindi na po magkaisa ng paniniwala. Hindi sa Diyos ang ganyang iglesia. Bakit? Basa. Mateo 19:5 hanggang 6. Ito po ang ating mababasang nakasulat, mga kapatid. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papag-iwalayin ng tao. Sabi ng Kristo tungkol sa mag-asawa, lalaki, babae, ang pinapagsama nga ng Diyos, huwag papag-iwalayin ng tao. Pag sinabing huwag, bawal mo ba o hindi? Bawal. Ano ibig sabihin? Bawal ng Diyos na ang mag-asawa maghiwalay. Tama ho ba, mga kapatid? Bawal ng Diyos yun na maghiwalay ang mag-asawa. Ang pinapagsama nga ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. Meron pong iglesia, mga kapatid, may tagapagturo, payag siya na maghiwalay ang mag-asawa. Tanong, sa Diyos mo ba yung ganun iglesia? Sa Diyos mo ba yung ganun tagapagturo? Meron mo ba kayong alam na iglesyang ganyan, mga kapatid? Meron ba kayong kilalang tagapagturo, ang kanyang ngayong posisyon, pagka halimbawa, hindi ka nakabilang sa kanyang grupo, ayaw mo na sa kanyang pangangasiwat, ikaw ay umalis na. Kung ikaw halimbawa ay magulang, ang turo na sa anak mo, masama na magulang mo, hindi na sa Diyos yun. Kaya, ni sumalo sa pagkain, huwag sasaluhan. Paano sa Diyos yan, mga kapatid? Ang itinuturo sa lungat sa sinasabi ng Biblia. Mag-asawi, paghihiwalay kilala mo ba kayo, pinaghiwalay? Kita ni mga kapatid. Siya nagkasal, ano? At pinabasa pa sa akin yung talataya ng araw. Ako pa ho bumasa. Tapos, lumagalit po, no? Ano ginawa? Dahil ika hindi na sa Diyos yung asawa mo, takot na makusama dyan. Malay mo ka, baka pag natutulog ka, takpang ka ng una. O kaya ika, lasunin ka. Ayun na po, mga kapatid, na sinasabi. Kaya na po nangyari, mga kapatid, yung pagsasama ng mag-asawa, nasira. Bakit? Kasi dahil po sa kapritsyo ng isang tagapagturo na hindi na po kumikilala sa salita ng Diyos sa Biblia. Ano nangyari dyan, mga kapatid? Kasi ginawa niyang issue ang relihiyon sa pamilya. Ang relihiyon naging pader na sa pamilya. Kaya nga, mga kapatid, tanungin niyo po si Brad Dean. Nung unang tapa ko sa bahay na ito, ano po, Brad Dean, dumating po yung kanyang manugang. Nung makita ko po, namumutla. Unang pasok ko dyan, umatras ka agad, makita ko. Kasi yung tinakot niya tungkol sa akin. Sabi ng Brad Dean, sandali. Inawat po yung kanyang manugang, hindi na ho nakaalis. Nagsalita ako, kapatid, hindi ka ako kailangan ng relihiyon, masira ang pamilya. Dahil lang sa relihiyon, masira ang pamilya. Huwag nating payagan. Nasira na pamilya ko, huwag niyong payagan ang hindi masira dahil lang sa relihiyon. Hindi ka ako dapat maging issue ang relihiyon para magkawatak-watak ang pamilya, para magkahiwalay ang mag-asawa, para mawalan ng tatay ang kanyang mga anak. Sabi ko diba ng mga kapatid, buti mo awa ng Diyos, naliwanagan. Nakita po nila, mga kapatid, yung aking pinakikipaglaban. Kasi sabi ko nga, mga kapatid, ako po'y nagkaroon ng pangako sa Diyos at sa kapwa-tao. Na yung naranasan ko pong hirap ng kalooban na mawalan ng pamilya, mawasak ang pamilya, habang ako'y nabubuhay, hindi ko papayagan na meron pa siyang mawasak na pamilya, mga kapatid. Ahadlangan ko siya hanggat kaya kong gawin, mga kapatid. Sana tulungan niyo ako, mga kapatid. Pigilan natin yung pangwawasak ng pamilya. Kay rami ng pinasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng
pusong sinugatan, o ingko. Sana'y pagtulong-tulungan mo natin mga kapatid, na yung pamilya wag nating hayaan na may makapasok po dyan, no? I-improvesahan yung ating mga mahal sa buhay, para po kalimutan na po yung ating relasyon bilang isang pamilya. Yun po ang gusto ko pong magawa mga kapatid sa tulong po ng Diyos at sa tulong po ng kapatiran. Huwag nating payagan na mayroon pa pong mga pamilya pang magkawatak-watak, magkasira-sira dahil lamang po sa relihiyon. Kasi sa Biblia, hindi po issue ang relihiyon para masira ang pamilya. Basa, unang Korinto 7:12 hanggang 14, ito po ang ating mababasa mga kapatid. Tatapwat sa iba, ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya, at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Kita niyo mga kapatid? Ito po si Apostol Pablo nagpapayo sa mga kapatid na mga Kristiyano, lalaki at babae. Kung sila po ang asawa nila hindi sumasampalataya, kalooban ng hindi sumasampalataya na makipamahay pa rin, turo ni Pablo, huwag hiwalayan. Yung sumasampalataya, huwag siyang gagawa ng dahilan para siya humiwalay dun sa hindi sumasampalataya. Ano ibig sabihin? Si Apostol Pablo ho ba pro-divorce mga kapatid? Siya ho ba'y pro-divorce? Hindi yung kilala natin pro-divorce Kung nagalit ko sa akin, ayun na. Yun na ho ginawa mga kapatid. Unadyukan na ho na. Itakas po yung mga bata, dalhin mo sa abroad. Sagot po, yung pamasahe sa aeroplano, hanggang dun po sa kanyang tinuluyan sa Singapore. Na nung ako'y pumunta doon, ang ginawa po, pinalabas po sa pasalamatan. Inalis naman ho yung sound, yung audio. Tapos nagkomento na po na nagkomento. Ako raw ho, nagpunta ng Singapore para manggulo. Ako raw may dalang baril. Sabi ko, Singapore ho yung mga kapatid. Mismo mga pulis doon, walang baril Tapos, ikaw dumura ka lang sa lansangan, mag-chewing gum ka itapon mo, huhulihin ka rin Tapos ako, may dalang baril. Paniwalang-paniwala naman yung mga kuto-kuto, mga kapatid. Ganun ho sila kung pilugin, mga kapatid. Ako ho, mga kapatid, nung malaman ko po nagpunta sa Singapore, pumunta ho ako doon. Umalis na wala akong permiso. Doon ka makipag-usap. Sino ka kausapin ko? Doon. Sinong ton? Asawa mo yun. Asan nga? Asan nga? Ilitaw nyo nga. Jim, may asawa ka. Alam mo ang relasyon ng mag-asawa. Magkakaproblema kayo pag di nyo inilitaw si Jane. Maniwala kayo. Ang lapit ko rito, hindi relihiyon, asawa, pamilya, hindi relihiyon. Wala akong balak makipag-usap tungkol sa relihiyon. Pamilya lang. Na ako may pumunta roon, hindi para makipagdebate. Sabi ko, ako'y narito, hindi para makipagdebate. Narito ako para sa pamilya ko, ilitaw niyo pamilya ko. Hindi naman ho nilitaw. Ang nangyari mga kapatid, gumasos po ako, umuwi ako nang walang nangyari. Lahat po ng pagsisikap, ginawa ko mga kapatid, lahat ng effort. Pag-uwi sa Pilipinas, 2 linggo mga kapatid, araw-araw, naroon po ako nagbabantay sa Clark, sa airport. Mula alas 7 ng umaga, hanggang alas 7 ng gabi. Lahat po ng listahan ng mga pasahero, inaalam ko, galing Singapore. Mantakin niyo mga kapatid yung hirap ng loob na dinanas ko. Hindi ko na makuhang kumain, matulog, dahil sa kaiisip. Masakit po kasi yung mawalay sa mga mahal mo, lalo sa mga bata. Masakit po yung mga kapatid. Masakit po yung mga kapatid sa kalooban. Sabi ko, sa bagay, yung akong kasi magsuhi na yun, hindi naman alam yung pakiramdam ng isang tatay. Hindi naman sila nagkaanak mga kapatid Wala silang tunay na anak. Kaya hindi po nila alam yung sakit na mararamdaman ng isang ama na nalayo sa kanyang mahal ng mga anak. Yang nangyari mga kapatid, 2 linggo sunod-sunod, hinihintay ko.
Nagbilang ako ng araw na ma-expire yung visa. Sabi ko, pagdating ka ako ng ganung petsa, hindi pa umuwi yan. Hindi na talaga umuwi yan. Nag-lapse mga kapatid yung tanin ko. Hindi na umuwi. Kaya ang nangyari, ako po'y tumakbo na po sa korte po. Nag-file po ako ng kaso dahil nagtanong po ako sa abogado kung ano pwedeng gawin eh. Inilabas ika ang mga anak mo na wala kang permiso, may kaso dyan. Yan. Hindi, nag-file po ako ng kaso. Tapos, sabi pa po ng abogado, para ika mas mailagay na sa ayos ang buhay mo, dahil kamag-anak ko po yung abogado mag-file ka ng petition for annulment. Mawalang visa ang inyong kasama. Nag-file ako mga kapatid kahit magastos. Magdadalawang taon na po yung aking file sa korte, sa Malolo. Ito ba yung sila sumasagot mga kapatid? Mga abogado nila. Your Honor, sabi po ng abogado, yung Willie Santiago na yan, masamang tao yan, pabayang asawa yan, nananakit yan, etc. etc. Kaya ang amin pong pakiusap, huwag niyo pong i-grant na sila'y magkahiwalay. Magkasama. Sabi ko mga kapatid, kontra, di ko ba? Sinisiraan ako Marami yung sinasabing kasiraan ko. Tapos sa huli, hindi ko kami payag na sila'y magkahiwalay. Huwag niyong ibigay yung mapawalang visa yung kasal nila. Hindi ang alam nila ko yung mamerwisyo mga kapatid. Kaya sabi ko, hindi na makadiyos talaga yung mga tao na yun. Wala na hong diwa ng Diyos yung tagapagturo dyan. Kasi si Apostol Pablo at maging si Kristo, no, hindi payag na maghiwalay ang mag-asawa at hindi issue ang relihiyon. Sabi pa ni Pablo, kung kalooban naman nung hindi sumasampalataya makipamahay sa sumasampalataya, huwag hihiwalay yung sumasampalataya. Ang nangyari mga kapatid, halimbawa, hindi ka nga gumagawa ng dahilan para mahiwalay sa hindi sumasampalataya. Mismo yung hindi sumasampalataya ang humiwalay sa'yo. Ano sabi ng Biblia? Basa. 7:15 ng unang Korinto. Ito po nakasulat naman sa talata mga kapatid. Gayunmay, kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay. Kung ang kaso mga kapatid, ang umalis po yung hindi sumasampalataya. Sabi ng Biblia, kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki, kapatid na babae, hindi natatali sa mga ganitong bagay. Tanong, humiwalay po yung hindi sumasampalataya, yun bang kapatid nakatali pa sa kanya o hindi na? Hindi na Bakit? Kasi yung hindi sumasampalataya ang humiwalay. Kumbaga ang pumatid, mga kapatid ng tali, ng kaugnayan, sino? Yung hindi sumasampalataya. Ako po mga kapatid, nung magpasya ako na ako'y ayoko na. Ayoko na ako dyan. Mali-mali na puro, kontra-kontra na. Basta kako tayo, kung gusto mo dyan, dyan ka. Ako, hayaan mo lang. Ako, hayaan mo lang ganito. Bahala ka dyan kung gusto mo dyan. Freedom of religion tayo. Ako na unang governor na gano'n, freedom of religion. Hindi nila gusto yung gano'n sinasabi ko. Ang ginawa nga po, pinaalis po sa tabi ko, sa piling ko yung aking mabibig. Nung mabasa ko yan mga kapatid, kung humiwala yung hindi sumasampalataya, yung kapatid na lalaki, yung kapatid na babae, hindi natatali sa ganitong bagay. Kaya sabi ko, sino pumatid ng tali? Hindi ho ba siya? Hindi naman ako? Sa akin ho ba nanggaling mga kapatid? Siya mismo nagsasabi, nahihiyayin ka akong ikaw tawagin ko pang asawa. Pinagmamalaki ho nila yun nga, anak ko iniwan daw. Ngayon sabi ng Biblia, kung humiwalay na po hindi sumasampalataya, yung kapatid hindi na natatali sa ganitong bagay.